Diyan sa Iloilo, grabe, sikat na sikat sa Iloilo pala to. Oh, grabe, sobrang sikat nito sa Iloilo. Nung nagpunta siya doon, putang ina, ang tindi. Oh, ayan, pakinggan nyo yung pakinggan nyo yung kanyang speech diyan sa Iloilo. Tila nagpasaring si Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete kanina. Puro ka pasaring. Hindi mo kayang diretsuhin. Si Presidente Marcos nga eh. Ay, mali. Si Presidente Duterte nga kaya niyang sabihin kahit araw-araw nasabog ka eh. Nabangag ka eh. O, ikaw nga hindi mo kayang i-address yun eh. Kaya mong i-address yun? Hindi. Bakit? Paano? If you address it and deny it, you have to undergo drug testing. O, ayaw mo magpa-drug test. Paano? O, kaya ayaw magpa-drug test? Ano sagot? O, kayo na bahala. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ginit ng Pangulo na hindi dapat maging madugo o umabot sa pagpatay ang pagsugpo ng kriminalidad sa bansa. Oy! Hindi daw dapat maging madugo at umabot sa pagpatay. Oo, ang pagsugpo sa kriminalidad. O, at mantakin mo tinan mo. Ang mga kriminal, when they commit crimes, they kill. Pumapatay sila, dumadanak ang dugo. Pag di nila nakuha ang gusto nila, papatay sila. Pag hindi nila makuha ang gusto nila, ni-rape na nga nila, tinapon pa nila sa ilog, binaboy-baboy pa yung katawan. O yung mga snatcher, yung mga holdupper, nakuha na nga yung cellphone, pupukpukin pa ng kahoy sa ulo, sasaksakin pa. Alam mo ibig sabihin, itong mga kriminal na to, putang ina niyan, mga matitindi tong mga to. Mga hayop at demonyo halang ang kaluluwa ng mga ito. At saka ibang klase krimen ngayon. Nakikita nyo yung mga krimen ngayon nakikita nyo sa TV. Nakikita nyo yung mga estudyante, walang laman yung tiyan. Mga estudyante, pinapasok sa bahay, pinapatay, ginagahasa. Tapos mga nanay, yung lola, putang ina lola, hindi na makakilos, ginasa pa. Yung mga anak, pinagpapapatay dahil sa gutom, lahat sila nagpakamatay. Alam mo, dinali niya lahat ng pamilya niya, asawa, mga anak, tapos nag-courage siya sa sarili niya. Ganun yung mga krimen ngayon, dumadanak ang dugo dahil sa krimen, tapos punyeta ka. Ayaw mong dumanak ang dugo ng mga kriminal? Gago ka! Bobo ka talaga! Sa tingin mo, yung mga tinan mo, nung nakaraan, ang dami mga nag-hostage. Alam niyo bakit nag-hostage? Dahil sa pera. Dahil sa hirap ng buhay. Putangin na, nung panahon ni PRD, may nag-hostage. Wala. Putangin na, pag nag-hostage ka, you're as good as dead. Kung matatandaan mo, merong isang si Finish na, alam niyo si Finish na? Yung isang nag-viral na video. Isang lalaki na si Pinoy pa presidente, pero nagdeklara na si PRRD na siya itatakbo sa pagka-presidente. Anong ginawa nung lalaki na yun? Nanggahasa na siya. Sabi niya, kasi ako pag nakakainom ako, pag sabog ako at saka lasing ako, nanghahanap talaga ako ng babae. Nanghahanap talaga ako ng babae. Yun talaga bisyo ko eh. Kaya ginawa ko na ngayon. Kasi pag si Presidente Duterte na or si Duterte na presidente, wala na, finish na. Duguan pa siya nung sinasabi niya yun ha. Ganun ang takot ng mga kriminal kay Duterte. Ngayon, puta, hindi matatakot ang kriminal. Bakit? Puta, ganito ang statement ng presidente, walang dugong dadanak sa pagsugpo ng krimen. Putang ina niyan. So kung ako, gagawa ako ng krimen, puta, baby pa ako nito. Baka pulbusan pa likod ko. Suklayan pa ako nito kahit wala akong buhok. Baka masahihin pa ako nitong gonggong na ito. So ganun niya itrato ang mga kriminal sa Pilipinas. No wonder, puro kayo mga kriminal. Tama, mali? Tama o mali? Hindi ba? Saan ka makakita? Tangina yung mga drugs na nahuhuli nila. Ilan ng tonelada drugs na nahuli nila? Putang ina, kahit isang drug lord, wala sila nahuhuli. Wala sila nahuhuli. Nakahuli sa warehouse ng tone-toneladang bigas na tone-toneladang bigas na smuggled. Asan yung may-ari nung bigas? Wala. Nakahuli sila tone-toneladang shabu. Asan na yung pulis na nasangkot doon? Putang ina, wala na, nagtago na. Nakahuli sila ng tonelada dyan sa Alitagtag. Puta, nasa na yung driver? Wala na. May nahuli pa sila, tone-tonelada sa Baguio. Asan yung drug lord? Wala.
Putang ina, si Kerwin Espinosa, drug lord, nakalabas. Si Mabilog, drug lord daw na mayor. May kaso ng korupsyon sa COA. Meron ng perpetual disqualification. Binigyan ng executive clemency ng buwaka ng ina. O kita nyo ginagawa sa bayang Pilipinas ng ulul na yan. Tinan nyo ginagawa sa Pilipino ng mga tarantado na yan. Gusto nilang maubos sa mga Pilipino, maging kriminal lahat. Kaya pinahihirap nila ng pinahihirap ang Pilipinas para lahat ng Pilipino kumapit sa patalim, lahat ng Pilipino gumawa ng masama. Pagtapos ng termino nila, putang ina, lahat ng Pilipino kriminal na. O tapos si Inday Sara magiging presidente, paano ayusin ni Inday Sara Pilipinas? Taina, mas sanay na yung mga taong kumita ng mas mabilis dahil sa pagnanakaw kaysa magtrabaho. Yan ang problema sa'yo, Bongbong. Yan ang hindi mo alam. Kailangan mong padanakin ang dugo ng mga kriminal kasi kriminal yan. Di ba? O anong ginagawa sa mga asong ulul? Anong ginagawa sa mga asong nagkarabis? Di ba? Pinapatay na. Dapat ganyan ang gawin sa mga kriminal, lalo na sa mga rapist at mga mandarambong sa Pilipinas, pati mga congressman, senador, isama mo na. Dapat nangangamatay lahat ang mga yan. Wala nang iba, hindi na binibigyan ng second chance yan. Ang aso ay mananatiling aso kahit damitan mo ng damit ng tupa. Ang ahas ay ahas. O hindi ba may kwento nga patungkol dun sa lumberjack. Alam niyo yung lumberjack? Oh, merong isang ahas na daganan siya ng puno. Oh, so yung ahas na yun humingi ng tulong. Oh, sabi nung ahas, dumaan yung oso, tulungan mo ako. Oso, sabi nung oso, nek-nek mo, ahas ka eh. Di kita tutulungan. Dumaan yung aso, ganun din. Ahas ka, di kita tutulungan. Dumaan yung pinakamabait na kwala. Oso, oy, kwala, tulungan mo. Ayoko, hindi ka naman mabait. Ahas ka eh. Hindi kita tutuklawin, promise. Hindi, ayoko, ahas ka eh. Dumaan yung elepante. Ang lakas ng elepante, kaya niyang sipain yung puno na kadagan doon sa ahas eh. Elepante, malakas ka naman, tanggalin mo yung puno. Tulungan mo ko. Ay, ayoko tulungan, tutuklawin mo ko eh. Hindi kita tutuklawin, hindi ka tutuklawin mo ka ba? Ahas ka eh, di mo ako tutuklawin, nek mo. So alis yung dumating yung lumberjack. Oh, yung nagpuputol ng mga puno. Lumberjack, tulungan mo ko. Mamamatay na ako. Sabi, ayoko, ahas ka. Manunuklaw ka, ano ka? Hindi ako manunuklaw, tutulungan mo na nga ako, manunuklaw pa ako. Talaga ba? Oo, promise, sigurado ka, hindi mo ako tutuklawin ha. Oo, hindi kita tutuklawin. O, anong ginawa ni Lumberjack? Tinanong niyang gano'n, Lumberjack, ang sakit ng katawan ko, nanginginig ako, ang lamig. No, ilagay mo ako sa mga palad mo. Nilagay niya sa palad niya na ganyan. Oh, hindi mo ko tutuklawin. Hindi, giniginaw nga ako eh. Sabi nung ahas, wait lang, kulang. Ilagay mo ako sa bulsa mo, mas mainit dun sa bulsa mo. Ilagay mo ako dun, bilis, nangihina na ako. Baka naman tuklawin mo ko eh, ilalagay kita sa bulsa ko. Hindi nga, tinulungan mo na nga ako eh. O ayun, nilagay niya sa bulsa niya. Alam niyo ginawa, alam niyo nangyari? Putang ina, tinuklaw siya nung ahas. O ngayon, sabi niya, hayop kang ahas ka, putang ina mo ka. Ahas ka talaga. Putang ina ka, tinuklaw mo ko, matapos kitang tinulungan, buwisit ka. O sasabihin nung ahas, tarantado ka pala eh. Alam mo na nga ahas ako eh. Ano ba nature ng ahas? Tumuklaw. O yun, putang ina niyan. So matutuklaw ka talaga at ganyan ang nature ni Bongbong Marcos. No, nagpaawa si Bongbong, kawawa kami, inaapi kami ng mga dilawan tae, ginagawa kami mga kriminal, maawa kayo sa amin, hu. Eto naman tong mga Duterte. O sige, palibing natin yung tatay. Sa libingan ng mga bayani, kahit magalit sila sa akin, okay lang. It's long overdue. Sige, tulungan natin sila. Tulungan mo kami makabalik sa kapangyarihan. Tinulungan, sige, BP Sara, takbo Vice President. Tulungan natin yung mga gago na yan. Tinulungan. O anong nangyari? O matapos mong tulungan, matapos mong bigyan ng aruga,
Matapos mong bigyan ng pagpapahalaga, puta, anong ginawa nila kay BP Sara? Anong ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Anong ginagawa nila kay Duterte? Anong ginagawa nila sa Pilipinas? Kasi ang isang ahas ay mananatiling ahas. Kahit ano pang gawin mo, ahas yan. Ang nature niyan, manunuklaw. Kung ang isang vampira, pagbabantayin mo sa blood bank, puta, bukas, ubus na yung dugo. Hinigop na lahat ng putang ina niyan. O kaya etong kumag na ito, kayo nang bahala. Kung ano sa tingin nyo itong tao na to, bakit ganitong ginagawa sa bayang Pilipinas. Pantakin mo ha, pamilya niya, binigyan mo na ng pag-asa, binigyan mo na ng pagkakataon, ma-redeem yung mga sarili nila. Putang ina, ganito pag ginagawa sa bayan. Lahat ng pera inuubos ng mga hayop. Tinuklaw, pati yung mga nakatulong sa kanila. Nakatulong sa kanila si Pastor Apollo Kibuloy, ang dami na itulong. Tinuklaw. Putang ina, binalasubas, binalahura. Putang ina niya, sinisiraan pa niya. Samantalang ang takaw-takaw ng putang ina. Lahat ng mga pagkain inihain sa kanya, nilamon niya. Lahat ng perang inoffer sa kanya para sa kampanya, kinamkam niya. Pati yung mga pera na para sa mga pagsasaayos ng mga debate, inano niya. Kumbaga, ni-utilize niya. O, tapos pagkatapos, anong ginawa? Putsang ina, 16 days. Yung mga pulis, minarak yung simbahan, naghukay, binalasubas ang simbahan. O, yan, ganyan yung tao na yan. Tarantado yan. Sagad sa kahayupan ang pamilya na yan. Buong pamilya yan. Putang ina, walang mabait sa mga yan. Lahat yan mga demonyo. O, diretso. Sa halip, dapat daw na bumuo ng batas para rito at maayos itong maipatupad ng pulisya at ng lokal na opisyal ng gobyerno. Pinunto rin ni PBBM na hindi kailangang umasa ng bansa sa Pogo. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Oy! Hindi daw kailangan dumaan sa madugong solusyon pagdating sa krimen at droga. Natural, kriminal ka eh. Natural, doon nagdodroga ka eh, di umano. Hindi ba, sir? Kaya talagang hindi dapat dumanak ang dugo kasi putang ina, mamamatay ka kapag pinadanak mo dugo ng mga kriminal. Di ba? O, satanas ka eh. O, kawatan kayo. Di umano. O, putsang ina, talagang bati-bati kayo ng mga kriminal. Nung dumating ka, lahat ng kriminal, puta, party-party. Sabi ko nga sa inyo, yung kalsada, dati tayo may-ari. Nung Pangulong Duterte ang nakaupo, si Duterte ang may-ari ng kalsada. Binalik ni Duterte ang kalsada sa mga Pilipino. Kahit madaling araw, naglalakad ka, walang mangyayari sa'yo masama. Pero ngayon, subukan yung gawin nyo. Putang ina niyan. Wala, ibinalik ni Bongbong Marcos yung mga kalsada natin sa mga kriminal. Oo, tayong mga nagbabayad ng buwis, dapat sinusuportahan, pinoprotektahan ng pulis, puta wala na. Ultimong pulis, mga kriminal na. Yun ang pinakamasaklap sa bayang Pilipinas. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito. Tanga, hindi mo la papatayin yung libo-libong Pilipino. Pero kung libo-libong kriminal yung papatayin mo, kahit Pilipino pa yan, dapat mamatay yan, Bongbong, katulad mo. Oo. Dapat talaga yung mga kriminal mamatay. Ano yung sinasabi mong hindi dapat mamatay yan? Dapat mamatay yan kung libo-libong mga kriminal yan. Anong sabi ni Bato de la Rosa? Ang aking mga kamay, kung mabahiran man ito ng dugo ng mga kriminal, I will be proud. Kasi trabaho ko yan. Kriminal yung pinatay ko. O, pero kung papatay ka ng mga inosente, tanga. Tatay mo lang ang gumagawa nun. Airpods mo ang gumawa nung ganun. Bongbong Marcos, baka nakalimutan mo, nanggaling ka sa tamod ni Marcos Sr. Si Marcos Sr. ang madaming pinapatay na mga inosenteng mga aktivista. Makapagsalita ka, kala mo kalinis-linis nyo. Tanginan nyo, kayo ang pinakamaduming political family sa Pilipinas. Mga hayop kayo. May tamang paraan po
para tiyakin ang kapayapaan. Sa ekonomiya at trabaho, hindi natin kailangan umasa sa illegal na industriya tulad ng Pogo. Tanga, illegal nga eh. Putangin na mo, bobo ka talaga. Sinong may sabi na aasa ka sa illegal? Putangin na niya. Kayo lang naman ang illegal eh. Pero kahit Pogo pa yan, at kung anumang negosyo yan, kahit na Chinese, Russian, Australian, basta legal, pwede tayong umasa dyan ng trabaho, bobo. Pero kung illegal, tangina naman. Natural, hindi tayo dapat umasa ng trabaho dyan. Illegal nga eh. Bopol sang puta. Ay, nako. Kaya alam nyo, kaya napagkakamalan tayong napagkakamalan tayong Pogo vlogger. Kasi pinagtatanggol daw natin yung Pogo. Hindi. Kasi ang Pogo, merong masama, merong mabuti. Merong mga illegal na Pogo, merong mga legal na Pogo. Nung si Duterte ang nakaupo, legal na Pogo yun nandiyan dyan. Yun ang nakatulong sa atin, kaya tayo nakaraos noong pandemic. Dahil sa legal na Pogo. Anong nangyari? Nung umupo si Bongbong, putangin na yung legal, naging illegal, nanganak ng nanganak. Dumami yung illegal na Pogo. May sabi pa nga eh, di ba? Di ba yung sinasabi nung isang report ni SAS na nag-hearing si Risa Ontiveros patungkol sa Pogo, yung pala nagpapuslit na sila ng mga Taiwanese sa Pilipinas para magtrabaho saan? Sa Pogo. Nahuli noong January. Hindi ba? Yun yung mga kwento-kwento. Di ko alam kung totoo yun ha. Pero wala pang sagot si Risa Ontiveros dun. Parang drug test din nito. Sinasabi addict siya, di naman nagpapadrug test. Anong iisipin ng tao? Di ba? So may mga illegal na Pogo, yun yung dapat mawala. Yung mga legal na Pogo, hindi tayo target nun. Yung legal na Pogo, ang nagsusugal dyan, mga Chinese. Kaya nga galit na galit si China eh. Na dapat ipasaran nyo na yan dyan sa Pilipinas. Binibiktima niyan yung mga Chinese sa China. Walang Pogo na nagsusugal Pilipino. Wala. Sa Pogo, ang nagsusugal puro Chinese. Pero ang mga empleyado dyan, may mga Pilipino. So nakikinabang tayo sa Pogo? Hindi. Nakikinabang tayo, nagbibigay ng trabaho. Nagbibigay ng buwis sa Pilipinas. Sinong sinisira nila buhay? Buhay ng mga Chinese. Kasi sila nagsusugal, hindi tayo. Anong ginawa nila? Tinanggal nila yung Pogo. Okay din naman, maganda naman. Anong pinalit nila? Putang ina, kaliwat kanan na mga online casino. Ini-endorso pa ng mga artista. Tapos yung mga artista nag-i-endorso ng mga online casino, sinong ini-endorso ng mga kandidato ngayon? Solid North. Yung mga sugarol na mga itong si Leila de Lima, yung party list ni Leila de Lima, yung mga party list ng mga konektado sa mga animal na to, yun ang pinopromote nung mga artista na nagpo-promote nung mga online gambling. Sino ang apektado pag online gambling? Pilipino nagsusugal dun. Kasi local yun eh. Pinalitan nila yung Pogo na ang piniperwisyo, mga Chinese, ang mga parokyano Chinese, pinalitan nila ng mga mobile, online, na mga sugal. Sinong apektado? Mga Pilipino. Mantakin mo kahit bata pwedeng magsugal. Ganyan ang ginawa nila sa Pilipinas. Ganyan ang ginawa nila sa Pilipinas. Di ba? Talpakan. Tapos boom, meron pa yung mga games. Kala mo, nagbibigay ka ng pera, nakalink pa sa GCash. Kahit 2 piso, pwede mong isugal. Putay, naisipin mo yan. Ganyan ang estado ng Pilipinas ngayon. Kaya wag kayong tatanga-tanga. Buksan yung isip ninyo, kayong papabudol dito sa mokong na to. Na naging pugad ng krimen. Okay lang, sarado lahat ng pasugalan. Putangin na, pati yung casino. Isara ninyo. Pati yung mga casino dyan sa Ross Boulevard, yung casino sa Quezon City. Tangin na, ipasaran nyo lahat para talagang masaya. Deal? Hindi yung lang, isang sugal. Lahat ng sugal. Ipasara, gusto nyo, yung mga may-ari niya, gusto nyo, ikulong nyo lahat. Pati droga. Kasama niya kasi sugal, droga, babae, alak, magkakadikit yan. Puta, lipulin lahat yan. Tignan ko lang. Wala nga kayo nahuhuling drug lord. Paano yan? Naging pugad ng kaharasan.
Ang solusyon ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit na negosyo. Paano mo gagawin yon? Tangin na mo, 3 taon ka na, wala ka pa nagagawang ganon. Naiahon mo na bayan mo, 3 taon na. Hindi pa, pabagsak tayo ng pabagsak, loko-loko. Lahat na sinasabi mo, baliktad. Sabi mo, dapat, labanan natin ng China dyan sa South China Sea. O tapos anong ginawa mo? 15 billion yung kinaltas mo sa budget ng Armed Forces of the Philippines. Paano tayo may kipaglaban dun? Tangin na, binawasan mo sila ng pambili ng bala. Tanga ka ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo, bumababa ang crime rate. Paano bumababa ang crime rate? Putang ina nyo, hindi nga kayo nakakapatay ng mga kriminal. Yung mga kriminal nga, pinababayaan nyo mabuhay. Wala nga kayong drug lord na nauhuli. Paano yung bumababa yung crime rate? Pinagsasasabi nyo. Tapos sinasabi nyo, maganda ekonomiya. Paano maganda ekonomiya? Paano gaganda ekonomiya pag pumuta ka sa ayuda? Kita mo, punong-puno ng tao pagka ayudahan. May maganda bang buhay na nanghihingi ng pera yung mga tao? Tarantado. Di ba? O kita mo, kaya bang-yabang yan ni Bongbong Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.